sa ating lahat, na nagbigay ng buhay sa atin, na may lalang sa ating lahat, na nagbigay ng buhay sa atin. Halina't lumapit sa Panginoon. Halina't lumapit sa ating Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pasalamatan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sa pamamagitan nawa ng ating mabuting buhay bilang Kristiyano. Hilingin po natin ang biyayang ito. At upang tayo maging marapat, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo. Maaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa kadalisayang dulot ngayon ng kusang loob na pagkapakasakit, pasapitin mo po kami ng may wagas na kalooban sa pagdiriwang ng dakilang Pasko ng pagkabuhay, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Mas mahal ni Israel si Jose kaysa ibang mga anak, sapagkat matanda na siya nang ito'y isinilang. Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Dinamdam ito ng kanyang mga kapatid at ayaw nilang makisamahan si Jose. Nasa Sikem ang mga kapatid ni Jose at doon inaalagaan ang kawan ng kanilang ama. Sinabi ni Israel, "Gumayak ka at sumunod sa iyong mga kapatid." Sumunod si Jose at natagpuan ang mga kapatid sa Dotan. Malayo pa siya'y natanaw ng mga ito. Nagkaisa silang patayin siya. Sinabi nila, "Ayan na ang mapanaginipin. Patayin natin at ihulog sa balon at sabihin sinila ng mabangis na hayop. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanyang mga panaginip." Narinig ito ni Ruben at binalak na iligtas si Jose. Sabi niya, Huwag nating patayin. Huwag natin siyang pagbuhatan ng kamay. Ihulog na lamang natin sa balon. Sinabi niya ito sapagkat ang balak niya ay iligtas ang kapatid. Paglapit ni Jose, hinugdan nila ito at inuhulog sa isang tuyong balon. Habang sila'y kumakain, may natanaw silang pangkat ng mga Ismailitang mula sa Galaad. Ang kanilang mga kamelyo ay may kargang mga gagawing pabango na dadalhin sa Ehipto. Sinabi ni Hoda sa kanyang mga kapatid, "Wala tayong mapapala kung patayin natin ang ating kapatid.
Mabuti pa'y ipagbili na lamang natin siya sa mga Ismailita kaysa ating saktan. Siya'y kapatid din natin, laman ng ating laman at dugo ng ating dugo. At sila'y nagkasundo. Nang malapit na ang mga mangangalakal, iniahon nila si Jose at ipinagbili sa halagang 20 pirasong pilak. At si Jose dinala ng mga Ismailita sa Ehipto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Sa lupain nila'y mayroong tagutom na ipinarating itong Panginoon, kung kaya nagdahop sila sa pagkain. Subalit ang Diyos sa unahan nila'y may sugong lalaki, tulad ng alipin, ibininta nila ang batang si Jose. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Mga paa nito'y nagdaranas ng hirap ng ito'y ipangaw. Pati leeg niya'y pinapkwintas ng kolyar na bakal, hanggang sa dumating ang isang sandali na siya'y subukin nitong Panginoon na siyang nangakong siya'y tutubusin. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang kinasangkapan niya'y isang hari. Siyang nagpalaya, pinalaya siya nitong haring ito nagmamahala. Doon sa palasyong tahanan ng hari, pinapamahala. Sa buong lupain, si Jose ginawa niyang katiwala. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Di ba't sadyang may kapwang sarili, dapat hainan ang pagsisilbi at mamanghang ligaya'y dadalisay pag sa kapwa buhay mo ay naalay. Bawat galing gamitin sa paglingap, laging damhin kung may naghihirap. At tandaan, ganyang pagmamahalan, unang-unang atas ng kabanalan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakura niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas sa bantayan. Pagkatapos kanyang iniwan sa mga kasamang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kaniyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kaniyang parte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin, binubog nila ang isa, pinatay ang ikalawa at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-huli ay pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Ikagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama, ang anak sila'y nag-usap-usap, ito ang tagapagmana, ali kayo, patayin natin ang mapa sa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila at inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamang yon? Sumagot sila, lilipunin niya ang mga buhong na yon at paalagaan ng ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus,
Hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang pagkaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng dapat. Narinig ng mga punong saserdote at ng mga Pariseo ang mga talinghaga ni Jesus at naunawaan nilang sila ang pinatatamaan niya. Dadakpin sana nila siya, ngunit natakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala ng mga ito na propeta si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome po sa Our Lady of La Salle at Quasay Parish kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Isa po sa pinakamahirap na kasalanan na pwede nating maranasan ay ang inggit. The sin of envy. And we can cite at least 3 reasons for it. Una, mahirap na kasalanan ng inggit sapagkat walang saya. There's no pleasure sa inggit. Hindi nakaka-enjoy, hindi nakatutuwa na mainggit. Sige nga, natuwa po ba tayo nung mainggit tayo? Nag-enjoy po ba tayo ngayong naiinggit tayo? Yung ibang mga kasalanan kahit papaano, may pleasure pa kahit sa una. Halimbawa, ang kasalanan ng greed, may pleasure sa pagiging sakim, sa pagkamkam. Yung kasalanan ng lust, may pleasure sa tawag ng laman. Yung kasalanan ng gluttony, may pleasure sa pagkain. Yung kasalanan dahil sa bisyo, pagsusugal, paninigarilyo, labis sa pag-inom, droga, may pleasure yan. Kaya nga nakaka-addict yan. Yung kasalanan ng mga chismosa, o di ba? Saya-saya, napag-usapan ang buhay ng iba. May pleasure kahit na paano sa una. Pero ang kahit sa una wala na. Puro lang pasakit. Pwede sigurong may pleasure kapag may nangyaring hindi maganda sa kinainggitan mo. Pero sandali lang yon at mababaw lang yun sigurado. Kasi maiinggit at maiinggit ulit tayo. Hindi man dun sa tao, kundi sa iba ng tao. Kapag ang inggit ay nasa puso natin, siguradong maiinggit ulit tayo. Ikalawa, mahirap ang inggit. Mahirap na kasalanan. Sapagkat mahirap aminin na tayo naiinggit. Hindi nga ba't ang sakit ay nagagamot lamang sa pag-amin ng may katawan? Ganon din ang kasalanan ng inggit. Magagamot lang yan kung aaminin nating nainggit tayo. Doon lamang magsisimula ang paghihilom nito. O sige nga, naranasan nyo na po bang tanungin kayo, nainggit ka no? Nainggit ko lang yata eh. Tingnan po nyo yung reaksyon ninyo. Bukod sa antaas ng boses ninyo, ano? Seryoso ka? Ako mainggit? Sigurado ka? Di. Ang taas ng boses, nanlalaki ang mga mata, nakataas ang mga kilay, nakakunot ang noo. Tindi ng reaksyon natin, di ba? Lalong-lalo na kung nainggit tayo talaga. Kasi nga po, ayaw nating aminin na tayo nainggit. Dahil ang pag-amin na tayo nainggit ay pag-amin na rin, kumbaga, para sa atin na nainggit, ng pagiging lamang sa atin ang ating kinainggitan at pag-amin na rin ng ating kakulangan. At ayaw natin yan. That others can be better than us. Lalong-lalo na kung ang mga ito hindi naman iba sa atin. And that leads us to our third reason kung bakit mahirap na kasalanan ng inggit. Sapagkat usually nainggit tayo sa mga taong hindi iba sa atin. Ibig sabihin, sa mga taong kaklas natin, kagrupo natin, dahil Pilipino, lawyer, dentista, vlogger din tulad natin. Usually, nainggit din tayo sa mga taong lagi natin kasama, kasamahan natin sa trabaho, kaibigan natin, kabarkada, kaklase natin, kaskul natin, kamag-anak natin, kapitbahay natin, kabaryo natin, kapamilya natin. Hindi nga ba? Pansinin po ninyo, hindi natin masyadong problema, gaano man kagwapo ang iba, gaano man kalakas yung iba, gaano man kayaman yung iba, gaano man kamakapangyarihan yung iba, basta iba. Basta hindi natin laging kasama, basta hindi natin ka-style, ka-level, ka-uri, ka-grupo, ka-class, basta ganon. Mas madali tayong mainggit sa taong hindi iba sa atin. And that makes envy even more difficult. Kasi hindi natin po pwedeng i-apply sa mga taong ito yung expression natin, pag-inggit, pikit.
Kasi pag dilat natin, sila lang uli ang makikita natin. Katulad niyan, 7 types of pen. May pen na fine tech, may pen na high touch, may pen na Faber-Castell, may pen na pilot, may pen din na pulot, may pen din na hablot, may pen din na dukot. Sige nga, ano sa palagay mo, mararamdaman mo kung ikaw yung pen na pulot lang, hinablot lang, o dinukot lang? Sige nga, hindi ka kaya mainggit. Kung ganyan ang kalidad ng mga pen na kasama mo, masabi mo pa kaya, proud ako, pulot ako, dukot ako, hinablot lang ako. Diba? Ganyan kahirap ang kasalanan ng envy kung yan ay mambibiktima sa atin. Kasi nga, puro pasakit na hindi mo naman magawang aminin o iwasan. No wonder ang sabi sa Kawikaan o Proverbs 14:30 that envy is rottenness to our bones. Ito ay parang cancer daw sa ating mga buto. Di ba? Isa sa pinakamasakit na cancer ay ang cancer sa buto. Unti-unti nitong pinapatay. Actually, hindi unti. Mabilis nitong pinapatay ang katawan natin at pinahina ang espiritu natin. Dito rin siguro nanggaling yung expression natin na mamatay ka sa inggit. Because envy can really kill us. Literally and figuratively. And yet, we become willing victims of it. Gusto nating binibiktima tayo ng inggit. Kaya nga, ang dami pa rin sa ating naiinggit. At kaya nga, marami sa atin ang matagal lang inggit na inggit. Hindi pa rin makagraduate. Taon na hanggang ngayon, naiinggit pa rin. Because the problem is not so much the objects of our envy. Ang problema, hindi naman dun sa bagay na kinainggitan natin o sa taong kinainggitan natin kundi nasa sa atin, nasa sa puso natin, nasa isipan natin, nasa pananaw na natin, nasa disposisyon na natin. Kaya nga kahit makuha man natin yung bagay na gusto natin o malangmangan man natin yung taong kinainggitan natin, mainggit pa rin tayo sapagkat may darating pa rin mga bagay at tao na magiging objects ng envy or inggit natin. Hanggang sa makagawa na nga po tayo ng masama sa sarili natin or sa mga taong kinainggitan natin. Katulad ng narinig natin na ginawa kay Joseph sa ating first reading at ginawa kay Jesus sa ating gospel reading. Huwag naman sana. Huwag naman po sana itong mangyari sa buhay natin o magawa natin sa kapwa natin. And so, let us not become willing victims of envy. Huwag nating hayaang alipinin tayo ng inggit natin. Sana, nararamdaman pa lang nating nainggit tayo. Alisin na agad natin. Talunin na agad natin. Pero hindi nang yabang natin, kundi ng pagmamahal natin. May tendency po kasi tayo na pala labanan ng inggit natin. Nilalabanan natin ito ng yabang natin. Halimbawa, may nakita tayong kaibigan natin na maganda ang kotse. Nainggit tayo, pero para matapatan o makonquer natin yun, sabihin lang natin sa sarili natin, okay lang, kung may kotse ka maganda, mas gwapo naman ako sa'yo. Ay, yabang yun. Yabang yun. And that will not hold for so long. Sapagkat makakakita pa rin naman tayo ng mas gwapo kaya sa atin, mas maganda kaya sa atin, mas maayos ang buhay kaya sa atin, mainggit na naman tayo for as long as ang inggit ay nasa puso natin. Instead, let us conquer envy with love. Yun naman din ang sabi, di ba, sa 1 Corinthians 13, na ang pagmamahal ay hindi mapanibughuin, hindi seloso, hindi mainggitin. Kaya ang pinakamagandang antidote sa envy, sa inggit ay pagmamahal. Sapagkat kapag tayo naiinggit, tinitingnan natin ang mga bagay-bagay sa pamamagitan ng microscope lang, myopic, maliit lang, konti lang yung nakikita natin. Madalas ang focus lang natin kapag naiinggit tayo, yung bagay o yung taong kinainggitan natin. Pero kapag tayo nagmamahal, nagiging mas malawak ang nakikita natin sapagkat tinitingnan natin ang mga bagay-bagay sa buhay natin sa pamamagitan ng telescope. Mas marami tayo nakita, mas malawak ang ating nakikita, mas malayo ang ating nakikita, which basically includes God's love for us, especially when we recognize our giftedness, yung uniqueness natin, as well as yung uniqueness ng kapwa natin, kahit ng mga taong hindi iba sa atin. And then, marirealize at makikita rin natin ang mga struggles ng mga taong ito because of their success. Kaya't ang inggit natin ay pwedeng mapalitan ng paghanga or awa pa natin sa mga taong kinaiinggitan o pwedeng kainggitan natin. So, gamutin po sana natin habang maaga ang inggit kung meron man tayong ganyang nararamdaman. Gamutin natin agad.
ng pagmamahal. Pagmamahal sa Diyos na mas nagmamahal sa atin at pagmamahal din sa kapwa natin na mahal din ng Panginoon natin tulad ng pagmamahal niya sa atin. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may Walang imposible sa Kanya. magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. alam kong may Hindi ako magdududa. magagawa ang Diyos. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat anak niya ako. ringgin ng Diyos Alam niya ang ang pinagdaraanan. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringkin ng Diyos ang samo. diringgin ng Diyos Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo kong makita kung gaano ko ka-espesyal sa iyong mga mata. Na kahit yung mga bagay na wala ako, ay ituring kong nasa magandang plano mo. Tulungan mo po ako na ma-achieve ko pa, na mangyari pa sa buhay ko ang mga dapat na mangyari sa buhay ko at dapat ko pong ma-achieve sa pagsisikap ko. Pero sana tulungan mo rin akong makontento, maging masaya sa kung ano man ako, sa kung ano man ang ipinagkakalob mo sa akin, ngayon din sa kapwa ko. Tulungan mo ako, Panginoon, na labanan ng inggit na nararamdaman ko. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mayroong magandang mangyayari. Higit pa sa inaasahan mo. Kung lalapit ka kay Jesus, kung ang Panginoon ang unang-unang magiging biyaya para sa buhay mo, kung nanaisin mo ito, ipagkakalob niya, maniwala ka. At sa Kanya isusunod yung mga kailangan mo pa. Kung lalapit kay Jesus, unahin mo ang Panginoon. At hindi ka makakaramdam ng inggit kahit saglit. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong sa unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Pakinggan mo kami, mapagkalingang Diyos. Itulot mo sarili namin laging maihandog sa banal mong apat ngayon. Amin ang ginaganap. Pag-alay namin sana'y kalugdan mo. Isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ang buhay at alak na
Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pangunahan nawa kami ng iyong kagandahang loob sa aming paghahain bilang iyong mga lingkod, upang sa matapat na pamumuhay kami maitaguyod sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, sinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay. Ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga api at dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihandog ang pagkakataong aming maisalob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya nialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumawa. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at sa aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Inilig namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo ng aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumaiyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Pagbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon ng ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. May kanyang tanging pangarap. Tao kang may tungkuling magpayag ng pagmamahal. Ang kalinga sa iyo'y tanging handog ng Diyos, sapagkat
ng pag-ibig na sa Kanya'y bumubukas. At lahat ng biyaya sa Kanya ay iyong tinanggap, ay malayang ibagi sa isa't isa, sapagkat ika'y sanga ng pag-ibig ng Panginoon. Sapagkat ika'y sanga ng pag-ibig ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkatanggap namin sa banal na pakikinabang, marapatin mong tahakin namin at sapitin ang kaligtasang iyong ibinibigay sa amin. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. Alalahanin, o mahal na Birhen ng Nazaret, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo ay nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inangliyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Ama'y tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Nazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mo ang walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa patuloy niyong pakikiisa at pagtulong. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Iniaalay ang pag-ibig na walang kapatan. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging nalisan. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sa kalinis, sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Salamat po. Thank you sa inyo.